Hello, Philippines! Kamusta naman ang Luzon, Visayas, and Mindanao? This is your host again, Marlene Crag, at magandang araw po sa inyong lahat, lalo sa mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Welcome to another episode ng Kumusta Ka, Bagong Pilipinas, ang inyong boses sa gitna ng mga isyong may tunay na epekto sa buhay ng bawat Pilipino. So lalo ng ating mga minamahal na OFWs, seafarers at sa mga kababayan natin na nasa labas at dito na rin sa loob ng bansa natin. So maganda yung topic natin po ngayon. Ito ay para sa OFW seafarers, ordinary Filipinos, to have an understanding regarding democracy and impeachment of VP Sara. Question: will it cross over to the 20th Congress? And when to speak and when to listen? Okay, with me are my hosts, of course, Miss Ana Dosier and Alma Antonio. Ayan, magandang araw po sa ating lahat at welcome sa Kamusta Ka, Bagong Pilipinas. And hello sa ating mga ka-OFW, seafarers, and kababayan sa buong mundo. And listen mamaya and watch and stay tuned sa ating usapang, ayan, pang-politika. Ayan, Alma? Hello again! Magandang araw po. I'm Alma Antonio. Andito na naman po tayo ng Kamusta Ka, Bagong Pilipinas dito sa Bagong Pilipinas Studio. So nasabi na nilang lahat, magandang umaga po sa inyo, Miss Marlene and Miss Ana. Yes, good morning. Yes, and of course, we are honored today to have the presence of one of my favorite person and leader and a very seasoned lawyer, especially during my LaSalle days at PUSO. Ang ibig sabihin ng PUSO, is Parents of University and Students Organization. Okay. So, yan, meron kaming organization, at the same time, a foundation. So, doon kami nagkakilala ng ating special guest. Wow. So, we are super lucky today kasi pinagbigyan niya tayo sa timely na very hot na issue para ang mga ordinaryong Filipino gaya natin, kasamang ating mga mahal na OFW seafarers, ay maliwanagan po tayo tungkol sa impeachment ni VP Sara. Hot na hot nga. Oo, at lalo na yung hot na remand. Yes. Back to the House of Representatives na impeachment na yan. All right, our guest is... of course, papakilala natin ating VIP special guest. Siya po ay isang veteran lawyer and governance expert with over 35 years of experience. And also, he's an expert, of course, in government relations and public administration. Also in critical litigation and appellate practice. And of course, in policy development and institutional reforms. And also, marami siyang public and private sector rules. So, former municipal mayor po siya ng Baras, Rizal. At legal advisor din to national and local government agencies. And former chief legal counsel in manufacturing and corporate sectors. So, other leadership roles niya, siya po ngayon ay isang Board of Governors ng Philippine Constitution Association o yung sinasabi nating acronym na PhilConsa. And he's recognized by the president recently, di ba, last week, that the PhilConsa is the guardian of the Philippine democracy. So, gusto nating, kasi since expert ang ating guest at taga-PhilConsa siya, sabihin natin sa ating mga OFW, FYI, ang PhilConsa po yan, Philippine Constitution Association, ay founded noong September 26, 1961. And, ilang taon Tagal tayo na pala. Napanganak ka na Buhay ka na ba nun? 2 years old. 3 years old naman ako. Wala pa ako, hindi pa ginagawa dyan. So, ito ay meron ng members of 130 legal, business, and civic leaders. So, yan ang mga composition ng mga members. And the nature of this organization, PhilConsa, is a non-stock, non-profit
civic organization. At ang core mission nila, of course, is to defend and preserve the Philippine Constitution, promote public awareness and understanding of the Constitution. And they conduct nationwide educational campaigns. Dapat laging may campaign, educational campaign sa Senado at sa Congress, attorney. So, ayan. So, according to the President, and he recognizes them, and he even lauded PhilConsa as the steadfast, vigilant, and uncompromising guardians of our democracy. Of course. So, ayan, emphasize ang Constitution as the foundation of government, people's rights, and protection from abuses. Gusto ko to. Dami. And of course, our guest is a trustee of the Philippine Council for Foreign Relations, and he was a past executive vice president of the trustee pala of the Dutch Chamber of Commerce in the Philippines, and a member of the European Chamber of Commerce and Charter Secretary of Rotary Club Ang of dami, ah. Manila Bay. Education, of Abutin course. tayo ng isang oras ba Oo, niyan? Masters in Public Administration sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance. So, yan, PhD siya ng candidate ng Development Studies sa TLSU Okay na yan. Manila. In Public Policy and Public Fiscal. Tama na daw. And of course, dati siya, kaya ko siya kilala. Kaya magaan ang pakiramdam ko kay Kaya, Sir Attorney. napagbigyan tayo kasi dati ko siyang kilala at colleague po the LSU Nice. Puso being the president, CEO and chairman of our foundation. Okay? Ang galing-galing niya sa organization at operational streamlining and applying public administration principles to civil society leadership. Ako witness dyan. And of course, he's a proud member of the Aquila Legis Fraternity. Ayan. And our guest is no other than Attorney Dionisio Dionisio Donato T. Garciano. Garciano. Pero tawag ko sa kanya, Attorney Dindo. Okay. Attorney So, Morning. yan, Attorney. Babasahin natin, di ba? Kasi ba namin curious, pati yung ating host. Batiin muna natin si Attorney. Yeah, and then, please say hi. Good morning to everyone. Good morning, Marlene. That's Alma, Ana. and Ana. Good morning po sa mga nakikinig, lalo na sa inyong mga main audience, ang mga seafarers natin, mga OFWs, at sa ating iba pang mga tagapakinig at mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, Umaga, welcome po, Attorney. So, si Alma po may question. So, sinulat ko na lang dyan sa ating kwan para kayo na po mag-explain. Ano ba yung articles of impeachment against Vice President Sara Duterte po? Yung articles of impeachment, yan ay isang, kumbaga sa regular court, isang reklamo or complaint, na ipinail ng mga congressist, ng mga members ng House of Representatives. Sapagkat ayon sa ating saligang batas, ang mga members ng House of Representatives ay siyang exclusive initiator or yung lamang exclusive na pwedeng mag-file o magdemanda laban sa mga impeachable officers na nakalagay sa ating konstitusyon. Sino ba itong mga impeachable officers na to? Mga impeachable officers ay yung Presidente, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions at ng Ombudsman. So kung meron mang mga usapin na ipafile laban sa mga impeachable officers na to, ay ang pwede lang exclusive o kaisa-isang pwedeng mag-file ng articles of impeachment ng reklamo na to sa Senate, acting as a Senate Impeachment Court, ay ang mga miyembro ng ating mababang kapulungan o ang members of the House of Representatives. So, sila lang yung pwedeng magpasa ng articles of impeachment para sa mga impeachable officers. O mag-initiate. Ang tawag doon ay mag-initiate, magdemanda sa ating layman's language. Sila lang ang may karapatang magdemanda sa Senate Impeachment Court
against sa mga nabanggit ko ng mga impeachable officials. Ayun. So hindi pala kasama mga senators to, mga senators. Ang mga senators sa sisilbing mga husgado. Kaya sila hindi yung- sila sila yung pwedeng husgado. ma-impeach. Wala, hindi sila impeachable Impeachable. officers. Kahit Pwede lang silang matanggal sa pamamagitan ng sila rin sa Senado pag may final against them sa Committee on Ethics. Yung mga congressman, paano natin tatanggalin sila? Ganun din. Meron din silang ethics committee. Meron na silang committee on that. Meron din silang ethics So, committee. pagbubutuhan na lang nila kung tama yung evidence na hindi maganda yung ginagawa ng isang official. Ayan, so napaliwanagan na tayo. Ngayon, tungkol naman yung articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Kasi maraming naguguluhan po. Ilan ba talaga yung sinampa sa kanya ng Kongreso? Sabi nila Nakaso. 3, yung iba naman 4, yung iba 7. So, prepare ko na rin. Pakisabi nga po kung ano talaga yung mga Totoo. binigay na kaso. na kaso sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara po. Isa lang po ang i-file na articles of impeachment sa Senado. Ito po yung sinasabing consolidated ng mga articles of impeachment na final sa House of Representatives. Meron po mga i-file ang iba't ibang sektor na articles of impeachment sa House of Representatives. Pero po ang nakaabot lamang sa Office ng Speaker yung consolidated version. Kaya yun po ang i-file. So hindi po tama sabihin na sumobra sa isang impeachment sa loob ng isang taon na i-file sa Senate kaysa sa Senado. Kasi yan po yung remand, di ba, na sinasabi nila na binalik o the word returned articles of impeachment against VP Sara po. So, paano na po ngayon yan? So, sabi nung Congress na we shall defer but we will not disobey. Yan yung mga latest ngayon na wordings ni Congresswoman Luistro. Di ba? So, ano po ba yung mga pinagsama-samang offense or mga impeachable offenses na binigay against Kwan? Nakasaad. Alam niyo po ba yun? Hindi, nasa articles of impeachment, iba't iba yun. Pero ang pinaka-prominent doon yung betrayal of the public trust. Betrayal. Betrayal of the public trust. Ngayon, yung sinasabi mo na tanong na ibinalik. Kasi ang ginamit nila noong hearing ay remand, pero ang ginamit sa order ay return. Magkaiba po yun in the legal sense. Dahil yung pag yung niremand sa House of Representatives, ang ibig sabihin doon, iniremand, humihingi ng clarification, okay? At hindi nawawala ng jurisdiction yung husgado yung impeachment court. Pero pag sinabing isinole in return, legally iba ho sabihin nun, isinole, ibig sabihin, nag-hands off na yung Senate impeachment court pag sinole o pag return. So, mali yung return. Hindi, ang ginamit nila doon sa order ay return. Ang ginamit ang sinabi doon sa hearing is remand. So, yung final na nilagay sa order ay return. So, ibig sabihin, pag return, may ibig sabihin nyo na ayaw na namin yan. So, sinuli ko na eh. Di ba? Exchange, no return. Hindi yung niremand lamang at sige, i-clarify nyo kung yan at sertifikahan nyo kung yan ay constitutional. Ano? Ang dami palang proseso ng So, isa lang impeachment ang, na yan. pero ano pa ang synonym ba ng remand? Ang remand, makaiba nga yan ang meaning ng remand tsaka return in the legal sense. Remand, you don't lose jurisdiction. Return, you lose jurisdiction. Yun yung mabigat yon dahil pag ang ibig sabihin ng impeachment court sa pagsusoli o pagre-return, okay, ibig sabihin sinasabi ng impeachment court na wala na kaming jurisdiction dyan. Bagamat sinasabi nila na ito'y hindi dismissal, pero yun ay play of words. Oo nga, pero yung words ba na ginamit po nung binalik yung articles of impeachment ni VP Sara, return ba ang ginamit? Return ang nakalagay sa order. Ano po ba to? Tactics po ba to para hindi matuloy ang impeachment? Well, kung tactics yan, hindi natin malaman kung hanginong tactic. Kasi hindi naman, as an impeachment court, of course, we have to give the benefit of the doubt that the impeachment court is trying to be impartial. No?
Pero sa mga nakikita natin, ang ginagawa nila ay mukhang hindi ganon. No? Okay, so yung tactic or strategy should not be the job of the impeachment court. It should be the job of the defense. Kung meron man silang gustong maging strategy in their defense, hindi ang husgado ang gumagawa nun para sa depensa. Ang depensa dapat ang gumagawa ng pamamaraan, ng lahat ng kanilang legal strategies, isa na dyan yung sinasabing delaying the case. No? Pero hindi dapat ang husgado ang gumagawa niya. Kaya pala sabi nila, it raises a political question about delay, strategy, and accountability ngayon on the part of the Senate. Hindi, pag sinabi mong political question, legally, iba ang ibig sabihin. Ano yun? Ang political question yung naaayon yan sa separation of powers ng ating different branches of government. So pag sinabi mo na ang Congress ay nagsalita using their wisdom, using ng kanilang pag-iisip, using ang kanilang discretion, hindi pwedeng pakialaman niya ng isang co-equal body kapareho ng executive at ng judiciary. Kaya nga ang Supreme Court ay ingat na ingat sa mga bagay na ganyan sapagkat of course hindi nila gustong matingnan na sila ay nakikialam sa political wisdom or discretionary wisdom ng isang co-equal body. Yan ang ibig sabihin ng political question. So, word pala dapat, political strategy ba to? Well, Siguro. hindi natin alam. No? It could be, it appears to be, but it should not come from the impeachment court. Bakit pa kasi may yung impeachment kung hindi naman nila itutuloy? Matutuloy buho ba to, attorney? Sa tingin nyo? Ang complaint ay nariyan. Ang nakalagay sa Constitution ay once the articles of impeachment is transmitted to the Senate, okay, then yun nga sinasabi na the most famous word now yung forthwith. Trial shall forthwith follow, no? Ang sinasabi trial. Okay, hindi sinasabing dismissal. So pag sinabing trial, kailangan magpatuloy ang paglilitis. Pero in fairness, sabi naman ni Senate President Escudero na hindi i-dismissal. Hindi nila i-dismiss yun. Ngayon, may question, attorney. So, nabasa na ba yung articles of rules of impeachment nila bago nila binigay yung impeachment na sulat para kay VP Sara, yung summon? Teka, Alam niyo. well, kung nabasa nila o hindi, sila na lang nakakaalam nung kung binasa nila o hindi, di ba? Sabi naman nila, behind closed doors daw. Pinag-usapan na yun. Let us assume that They did. Let us assume that the members of the impeachment court are prudent enough to know their Senate rules. No, we are giving a presumption that they did their duty in cases like this na binasa nila yung kanilang Senate rules. Bakit hindi po nila pwedeng i-public yung mga impeachment rules na yan? It's in public, nasa public. May Nandiyan Senate na? rules. May Senate rules. How about And dun to public. according Ko to pa nabasa. Marcoleta? Oh, may bagong ngayon. Yung impeachment na yan ay pag natuloy ibabasura ling daw po. How about that, attorney? Well, number one, si Senator Marcoleta hindi pa po nakaupo ngayon sa 19th Congress. So wala po siyang kapangyarihan na sabihin na magsalita na ibabasura. Sapagkat hindi po siya kasama sa bumubuo ng mga senador sa 19th Congress. Maybe kung sa pakakataon na nila na nakaupo na siya, baka imungkahi niya, but hindi naman nangangahulugan na yung silang lahat, 24 na nakaupong senador sa 20th Congress ay aayon sa iminumungkahi ni Senator-elect Marcoleta. Kasi ang sa part naman ni Marcoleta, kasi pinakinggan ko nga, nasabi niya, parang mapapahiya lang yung mga nag-sign sa impeachment na magiging parte nung prosecution. Na baka pag question sila deeply, baka hindi na-understandan kasi baka sinainan lang na nila ang pangalan nila tapos hindi nila deeply pinag-aralan yung articles of impeachment against Sara. Sabi niya, so dapat wag na, at saka sabi nila not enough time.
Yung opinion niya yan, ano po, lahat-lahat naman sila, may kanya-kanya silang sariling opinion. Senator-elect Mark Coleta is entitled to his opinion. No? Yung sinasabi niya na walang oras, yan sa 20th Congress, sapagkat naniniwala ako na yan ang 20th Congress ang finally magde-decide yan, they have 6 years na nakaupo sila dyan. So, 6 years is a lot of time for them to decide the impeachment case against the Vice President. Oo, narinig ko kay dating Chief Justice Ascuna ba yun? Na yung forthwith na yan, yung famous word na forthwith, may kasound yun eh. Forthwith, proceed. So yung word pa na proceed. Trial shall proceed. Yes. Okay. Yung proceed, meaning to say, yung proceed, ibig sabihin, it will continue up to its final conclusion. Correct. Yan ang proceed, no? Walang nakalagay doon na it will that the impeachment court will expire from the terms of the 19th Congress or of the elected officials inside Congress, no? Kasi oras na i-final yung articles of impeachment sa Senado, transmit, no? At nangyari na ngayon, yung articles of impeachment ay na-transmit, automatically, the impeachment court is created. Okay? Yung sinasabing susumpa, yung sinasabing i-convene, those are mere formalities na lang. No? But the constitutional command is clear that once the articles of impeachment is transmitted to the Senate, no, the impeachment court must the trial must forthwith proceed. Meaning to say, if there is a trial, there is a court created. Okay, there is a court created. So the impeachment court as an institution is automatically created. Now, if the Senate impeachment court as an institution is automatically created, then that institution should finish the job from up to its final conclusion. Kaya hindi pinag-uusapan dyan yung crossover. No? Because you will not find in the Constitution the word crossover. It's not there. Yung sinasabi ni Senator Tolentino, bigyan nyo nga ako. Kasi binasa niya na raw ng lahat ng provision doon sa Constitution, wala siyang makitang crossover. Wala po kayo makikitang salitang crossover sa Constitution. Ang sinasabi natin, ang makikita niyo doon, yung impeachment court standing as an institution. Hindi tumitingin ang Constitution doon sa miyembro ng impeachment court as an institution. Sapagkat yung miyembro pwedeng magbago. Di ba? Kasi yung mga senador na dati nandun sa 19th Congress, may papasok ng panibago. Pero hindi yun ang importante. Ang importante, yung na-create na impeachment court as an institution nung pag-file ng articles of impeachment sa Senado ng House of Representatives. Automatically, an institution called the Senate Impeachment Court was created. And this Senate Impeachment Court, the function of the Senate Impeachment Court that was automatically created, will only expire or be terminated upon the final conclusion of the trial of the impeached official, in this case, Vice President Sara Duterte. So that explains why why the proceedings of the impeachment court will be continuous even up to the 20th Congress. So there is no such thing as crossover. The correct term there is the continuity of the exercise of jurisdiction of the Senate Impeachment Court as an institution. Oh, pero may question dito, attorney. So under the Constitution of the 1987 Constitution, there is no explicit provision that requires the new Senate to continue on impeachment trial that began under a previous Congress. So therefore, the incoming senators of the 20th Congress have the discretion to either continue the trial or terminate or dismiss the proceedings. They have no discretion at all not to continue with the trial because, as I have said, the personalities under the institution created, which is the impeachment court, is of no moment.
Those mga miyembro lang yon ng ng institusyon ng Senate Impeachment Court. They can change. They can change. What's important is the institution has been created by the filing of the articles of impeachment by the members of the House of Representatives of the 19th Congress. That's why there is no, for me, with all due respect to the Senate Impeachment Court, there is no basis in requiring a certification of constitutionality of the articles of impeachment. Okay, because the articles of impeachment has been filed. It enjoys the presumption of legality and presumption of regularity in the performance of official functions of those who filed it. Okay. Number two, the House of Representatives is the sole or exclusive initiator of all impeachment complaints or articles of impeachment against impeachable officials. No? So hindi pa pwedeng pakialaman ng impeachment court yung constitutional duty or constitutional power ng members of House of Representatives to be the exclusive initiator ng articles of impeachment. No? Kaya mali po yun. The remanding or the return whatsoever is null and void because it is unconstitutional. Ayan, very enlightened tayo. Okay. So, pero paano kung yung sabihin ng mga bagong senators and congressmen, hindi namin alam yan, bago kami, kung ano yung mga pinag-usapan ninyo, hindi namin alam. So, paano po mangyayari? Can they not really say, we are not bound to continue? Pag sinabi ka doon, ang mangyayari? Pag sinabi po nila yun, the members who are saying that, okay, are acting as individual members. But that's not the case. The articles of impeachment, again, was filed by another institution, which is called the House of Representatives. It is an institutional filing. It is not an individual filing of individual members of the House of Representatives. It is an institutional filing. The House of Representatives in itself is an institution who has the sole or exclusive right to file the impeachment complaints in the Senate, okay, in the impeachment court. They are institutionally created as well after its filing to be the prosecutors in an impeachment trial. So they are not filing the articles of impeachment in their own individual capacities. They are filing it as an institution themselves. Oh. So, yung first question, just to make sure na, yung remand or returning, dapat questionable yon, hindi dapat. It's null and void. Null It's and void. unconstitutional because the Constitution does not say that you can remand or return the articles of impeachment. No? The Constitution is very clear. Trial shall forthwith proceed. The key also is proceed. When you say proceed, you finish what you have started up to its final conclusion. Kung may question po sila regarding yung mga clarifications na kung meron bang court shopping na nangyari or was it twice or 3 times ba na nag-apply sila for that impeachment. So paano po ngayon yung mangyayari na ngayon na wala na, tapos na, nagsalita na si Senator Sen Escudero. Wala hong yung sinasabi niyong court shopping, forum shopping. Wala naman pong forum shopping dahil isa lang ang law of the forum. Ang forum is only the impeachment court. Correct. At isang lang ang ginawa isa lang nila. naman ang forum shopping, ibig sabihin yan, namimili ka ng husgado kung saan ka mananalo. Yeah, kaya pag namili ka, kaya meron tinatawag na certificate of non-forum shopping na ina-attach mo sa complaint pag ikaw nagpa-file ng complaint sa regular courts, no? Para makasigurado yung husgadong humahawak ng kaso na wala kang ibang kaso sa ibang husgado. So, forum shopping means that there are several courts who can handle your case. But in this particular case, there's only one court who can have jurisdiction, and that's the impeachment court. So, forum shopping is not at all present in this case. So, bakit nila ginamit yun? Kasi po, isa sa mga, o dalawa sa mga narinig yun na. offenses na binigay doon sa nabasa ko is
isang grupo ng mga religious group ang Hindi po, ano yun, that's not forum shopping. That is different complaints Pero filed in the House of Representatives. So sinasabi nila na yung iba't ibang complaint na yon, okay, is violative of the 1-year ban on Yes. filing impeachment suits, no, against impeachable officials, no. But that's not forum shopping because you only file it in one court, which is the yung isa lang na impeachment court. nakuha na marami kang nagkuhan ka rin dun sa kabila tapos nakakuhan kunwari nasa Taguig may Nagkuhan ka rin sa Taguig o kaya ang nagkuhan ka forum rin sa shopping Makati. may iba't ibang husgado. No, dito isa lang po ang husgado. Ang So, impeachment. alam niyo ba, attorney, kung yung 7 offenses na yan na ginawang iisa na lang ng House of Representatives ay talagang walang nangyari na other impeach or article of impeachment na pinadala o meron na nabinbin sa korte? Wala naman pong ibang korte kundi yung impeachment court. Yung Ay, para sa Vice President. ang articles of impeachment na i-file ay isang articles of impeachment po lamang. Yun ang nakafile sa Senado ngayon. Yun lang. Wala naman po ibang husgado na pwede humawak na impeachment trial kundi impeachment court. Kaya walang forum At shopping. kung complaints lang, kunwari, pumunta sila sa Supreme Court, yung Dami organization na kong yun, trivia. nangyari ho ba yun? Nag-file sila ng petition sa nag-file ng petition sa Supreme Court. Hindi yung mga organizations nag-file ng impeachment complaint. Ang nag-file ng petition sa Supreme Court si Vice President Sara. Oo, yan, alam na. At kine-question niya yung constitutionality ng articles of impeachment. Yung impeachment proceedings na nangyari sa House of Representatives. But the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. So ibig sabihin lang nun, tuloy-tuloy kayo. So yung kanyang final ba is restraining order lang para saan? Ha? Para saan po yung final ni VP na Nag-file siya ng petition sa Supreme Court questioning the legality of the procedures conducted by the House of Representatives in coming up with the articles of impeachment. No? Pero yung po ay nakabinbin sa Korte Suprema. I think there are 3 cases filed there. At hindi naman nag-issue ng temporary restraining order ang Supreme Court. Kaya that is in effect saying, well, you proceed with the trial and we will not interfere. let the article of impeachment from Yeah. the House and the Senate do their job. Of course. Yes. Kasi anyway, yan yung question mo noon na ano ba yung mga criminal cases or ano ba yung mga offenses na pwede siyang Anong dapat pwedeng ikaso kay Ma-prison. VP? O ano bang, halimbawa, ano pwedeng kaso na Anong pwedeng mga mangyari? kaso? Well, ang impeachment court iba sa court? cases that you can file in the courts. No? Okay, so ang sinasabi niya yun, iba na. So meron mga pinafile na o mga intention to file yata na mga kaso with against the VP sa ombudsman. So sa ombudsman. Ombudsman na. Merong nagsasabi na ka-file sila ng plunder Oo. against the VP. Yung plunder pag ang allegedly ninakaw, allegedly ay more than 50 million or above, 50 million pesos or above. It's a plunder na Yun yun. ay plunder at yun ay walang piyansa. So yun, sinasabi mo ano yung mga Bakit offenses pag may yaman, mga million, billion, ang tagal makulong? Pag yung mga maliliit na ang bilis makulong. Sabi nga nila, nagnakaw ka lang ng mangga, nakulong Oo, yung nakulong ka na. isang matanda, di ba? Pero, yeah, so, ngayon, ano po yung sabi naman ni Escudero na sila, being a higher court, sabi nila, hindi na sila co-equal sa House of Representatives during an impeachable time na magkakaroon ng court of impeachment. Impeachment court. Or impeachment court. Hindi na sila pantay kasi sila na yung magja-judge. So ano masasabi niyo? Kaya sabi nila, if you wanna question what we did regarding the remand, go to the Supreme Court. So, Ang ganito, no, to make it clear,
Ang ang Kongreso, okay, pag sinabi mong Kongreso, ang ibig sabihin niyan ay House of Representatives and the Senate. Our system of Congress is what you call a bicameral Congress, meaning to say it has two houses, the House of Representatives and the Senate, both in the legislative process or in the crafting of laws or in the exercise of their legislative functions, no, are co-equals. Pero pagdating sa impeachment court, no, okay, merong judge, merong prosecutor. So nakikita naman natin sa ordinary courts, yung fiscal ay yung prosecutor ay nasa ilalim at yung judge ay nasa taas. So on that context, hindi sila equal. Okay? Dahil sa impeachment court, ang impeachment court, ang Senado, ang husgado. At pag husgado, ay siyempre, hindi kayo equal, husgado yun. Parang nakakonekta yun dun sa pag-remand o pag-return na we have the right to question or clarify or ask you. Walang kapangyarihan ang Senado na pakialaman ang trabaho ng House of Representatives. Kaya nga, dapat ang House of Representatives questionin or atakehin yung order na yun. At sabihin nila, mga kagalang-galang na hukom ng mga senator judges, wala po kayong karapatan na pakialaman ang aming trabaho rito sapagkat kami lamang ang pwedeng mag-initiate o magdemanda, mag-file ng articles of impeachment sa impeachment court. No? Wala kayong kapangyarihan sabihin sa aming i-certify na constitutional yan. Ang pwede lamang na mag-raise ng unconstitutionality ng articles of impeachment on the ground of lack of cause of action or yung walang demanda ay ang depensa lang. Pag nag-file siya ng sagot at doon sa sagot na yan, nandun yung tinatawag na affirmative defenses. Pero hindi ang impeachment court. Kaya ang dapat na gawin ng House of Representatives ay mag-file ng motion for reconsideration at sabihin, atakihin yung order at sabihin, wala pong bisa yan. Wala pong bisa yan. Yan po yung null and void. Kaya hindi kami susunod dyan. So bakit hindi nila gawin yun? Iba po ang, hayaan niyo po silang, marami naman po sila, collective. So let them do their job. Pero ang pananaw po namin sa PhilConsa the proper remedy for the House of Representatives is to file a motion for reconsideration attacking the constitutionality of the order returning the articles of impeachment to them for certification. Pero hindi pa nangyayari yan. Meron na ho bang nagtanong sa inyo, sa office ng PhilConsa na anong gagawin namin dito? Ang PhilConsa ho ay naglabas na ng statement Oo. at sinabi doon na may grave abuse of discretion yung ginawa ng impeachment court. At kaya po ang aming posisyon, dahil may grave abuse of discretion, is mag-file ang House of Representatives ng motion for reconsideration, attacking the validity of the order of the impeachment court. So, ano na nangyayari ngayon? Kasi hanggang June 30 na lang po yung... May ginagawa na ba ngayon? Alam niyo ba kung meron na silang ginagawa ngayon? Sino po? Yung ang Senado regarding that impeachment? O May limit ba yan pag natapos yung June 30? Naka-standstill ba tayo ngayon? Sinabi ko po kanina na yung impeachment court na na-create na institution ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hanggang matapos ang kanilang trabaho. At ito ay ang hindi tinitingnan kung sino magiging miyembro ng institusyon. Ang tinitingnan dyan yung institusyon. Kahit sino man ang miyembro o kahit mga bagong halalang miyembro ng institusyon na ang tawag ay Senate Impeachment Court. So, yan ang alam nyo na dapat mayroong, hindi sinasabing crossover, pero mag-continue. Continue because of the... regardless, old or new. Ang tawag po dyan, the continuing jurisdiction of the impeachment court. Pero maniniwala ho ba kayo or what do you say about majority rules pa din? Kasi ang dami mga senador na bago na darating, di ba? And alam naman natin na
meron, alam na natin kung anong grupo yon. Pro sila sa At attorney, meron Sarah. po Well, in bang... that case, are you saying that they might not continue? Well, Yeah. if they don't continue, they are abdicating a constitutional duty, okay, which can be questioned By? by the prosecution in the House of Representatives or any group who feels aggrieved on the abdication, no? Ang tawag doon, abdication of a constitutional duty. Pero sa tingin ko naman, alam naman ng mga senador yan, kahit bago, pag-uusapan nila yan, at alam nila na ang impeachment court ay may continuing jurisdiction ng tawag as an institution. Meron po bang grounds na para hindi ma-dismiss yung impeachment na yan? Well, ang magre-raise ng grounds ay ang defense, si Vice President Duterte. Siya lang. At makikita natin yung grounds niya pag siya'y nakasagot na. Ngayon, hindi pa po siya sumasagot. Iniintay po natin ang sagot niya. Ang deadline po niyan ay sa Lunes, June 23. June 23. So, June 23. Kasi 10 kung days. hindi 10 pa days. attorney sumagot by June 23. Hindi pwede, hindi. Hindi, pag hindi sumagot sa June 23, sa regular procedure, pag di ka sumagot, you're rendered in default. No? Oo. Winave mo na yung pakakataon mo na sumagot. Di ba? Yan yan. So, you have to answer. Otherwise, you will I think, waive your right to present evidence in your favor. pero according to them, ready na yung kanyang team. Mga lawyers niyan, dami nila. So, I think they will answer. And I'm sure they make it on time. So, hintayin po natin ang sagot sa June 23. So, yun ang Sa inaantay natin kasagutan nyo, ngayon. yun doon manggagaling yung sagot nila. Handa na rin kaya sila sa mga ebidensya na pinaparatang kay BP Sara? Ay, siyempre naman po. Sa tingin ko naman, yung House of Representatives, sinasabi nila na their evidence is not only enough, but voluminous o napakarami Voluminous. to convict the Vice President. So, everything, so people are watching and everyone, lalo na mga lawyers natin, lalo na mga experts natin sa Constitution, na everything should be based on the Constitution. Kaya pag yung mga majority magkamali na mag-say no, na it's not within the bounds of the Constitution, pwede silang No, ma-question. let me correct you there. Ano? Oo. It is not based on the Constitution. It is based on the Evidences, evidence. of course. On the evidence that will be presented by the prosecution. If the evidence is overwhelming, but still a no vote is given or an acquittal vote is given, then the people will see that their verdict is not in accordance with the insurmountable evidence presented by the prosecution to support a conviction. So based on evidences and kung yung mga actions nila is also within the bounds of the Constitution. May tanong ako, On attorney. evidence. On On evidence. evidence. We have to look at the evidence. Question. Attorney Dindo, for example, napatunayan na walang sala si BP Sara. Tapos yung mga Senate, no, mga senador na pumirma sa impeachment ni BP Sara, makakasuhan kaya sila noon? No? Hindi po. Hindi. Dahil ginawa nila yung katungkulan lang nila. Alright. So wala silang kasalanan sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Ang tungkulin nila ay humatol. At kung sila ay humatol ng tama, ay di magaling. Kung sila ay humatol ng hindi tama, di ang taong bayan ang hahatol sa kanila. Pero kung sasabihin na didemanda sila dahil sa isang masamang hatol, that will be a Hail Mary shot, kumbaga sa basketball. Tinira mo yan sa napakalayong lugar. At, Ito naman following question. Kung napatunayan naman may sala si BP Sara, ano po ba ang pwedeng magiging kaso para sa kanya? Paano? Ilang taong makukulong? Hindi, pag Depende. ang impeachment trial ay walang kulong. Walang kulong. Ang sa impeachment trial, pag kinonvict ka, okay, ang parusa ay tanggal ka Tanggal Tanggal na. ka sa na sa serbisyo. position mo o removal. No? Pero walang kulong yan. Removal from office at hindi na siya magiging vice president. Pero di ba yung may mga iba na dahil Paano dyan po yun na nakuha ang pera? Ay hindi po yun sa impeachment court.
pag nag-file na po yan So, pwede pa siyang sa regular habulin. courts, pwede naman. Pwede pa Ah. siyang habulin. Another, ano na Sa naman court na yun. yun. court. Sa, Sa regular. hindi po. Since siya ay, since siya ay Vice. Vice President, ang may jurisdiction niyan at ay ang ombudsman. Ombudsman. At ang ombudsman, kung may nakitang probable cause, Siya yung- ipa-file yung demanda, Dami. yung criminal information sa Sandigang Bayan. Ayun. Di ba binasa ko lahat yung mga Oo. department, kung ano mga Ang trabaho daming nila. proseso Ombudsman bago ka na makulong pala. pag mayaman ka. So, Ayan. naku, napaka-interesting pero napaka-hot issue at maraming naku-confuse. Would you like to say something about these cases, yung remand, yung crossing over, na para matanggal yung mga agam-agam ng mga ibang tao at confusion? Well, to deal with legal technicalities right now in this program may not be appropriate for your audience. Okay, so nasabi na po natin yung mga legal Aspect. technicalities at ang hingin po natin ay message sa mga seafarers, Yes. At sa mga OFWs. Kailangan po tayong maging mapagbantay at Masid. mapagmanman Pagmasid. sa mga nangyayari. Sapagkat ito po, ang mga nangyayari dito ay maaaring makaapekto sa inyo po, sa mga seafarers, OFWs, Yes. lalong-lalo na sa pagpasok nyo sa kontrata. Totoo Baka yan. po kasi pag sinabi ng mga foreign contract employers nyo na ang Pilipino ay hindi sumusunod sa rule of law, baka kayo po ng mga seafarers at mga OFWs ay hindi na po pagtiwalaan at bigyan ng kontrata ng inyong mga foreign employers. Kaya po dapat tayo magmasid, magmanman ng ang ating pamahalaan, ang ating kongreso at ating mga senador ay tumutupad sa kanilang tungkulin para naman po sa kapakanan ng seafarers, sa international community, na hindi tayo mapagbibintangan na isang bansa na hindi sumusunod sa batas, sa sa batas. saligang batas. Sa ng Constitution. Yes. Ano naman masasabi niyo po, paki-advise na yung mga dapat hindi nila gagawin Hindi gagawin nino. ng mga ating OFW, gaya ng mga chaotic rallies sa mga iba-ibang lugar. Iba-ibang Ay, bansa, kailangan po, nagrarally. ang kailangan na ipagmamanman ay peaceful. Correct. Wala po mangyayari kung pupunta kayo sa kalye at doon kayo magsisisigaw. Wala po. Be peaceful at mapagmanman at sapakat yan ay makakaapekto sa inyong hanap buhay. Alamin. Ang At saka tama. yung sabi nila na may mga ibang grupo na organization na magra-rally daw sila pag hindi natuloy. Magkakaroon daw ng revolution. Ay, Another EDSA. hindi Hindi po natin mangyayari. dapat Isipin niyo. ilagay sa agenda yan. Sapagkat lalo-lalo na pag nangyari yan, magkakaroon tayo ng economic meltdown, makaka-epekto yan sa ating mga seafarers Yes. at OFW. Sa buhay natin mismo. Sa buhay natin lahat, wala pong gustong Lahat. mangyari yan. Di ho ba? Oh. So, Peaceful lang. Oo, ayan. Ang dami Oh, nating ikaw. natutunan. Ang dami ko natutunan O, ng ano mga na natutunan legal mo? na, yung mga Aspeto ng ayan, mga- aspeto ng mga legal. ang mga confusions na nangyayari Confusion, sa ayan, trending nangyayari news na ngayong, yan. Remand, yes. return, Yan, wala na tayong oras. crossover. Okay. Parang Attorney, bitin, no? thank you so much na enlighten at napaliwanagan nyo kami at ang ating mga OFW and seafarers. Sana po magmatsyag kayo, ang sabi nga ni attorney. Sana Yeah. mag-guest po ulit kayo. Huwag ko kayong magsawang mag-guest at marami kaming Pag-guestin natin yung katanungan. mga iba naming officers. Yes. Sige, sige. On another... Yan, maganda Another yan. time. So, yan, sa ating mga OFWs and mga seafarers at mga Filipinos living abroad, pwede po tayong mag-voice out in a very diplomatic and within the bounds of morality. Huwag po tayong magre-repeat ng mga fake news, magmasid pero mag-research at dapat alam natin na yung ating mga pinapasa sa Facebook o sinishare ay tama. Pero mas maganda po na yung inyong mga sinishare ay galing na po either sa Office of the Senate kasi may Facebook sila, andun yung mga news, o sa Congress, andun yung mga sariling news nila, o kaya sa Presidential Communication Office, o sa mga networks na talagang tama yung mga sinasabi nila, although sabi nila not all the time, pero at least
may responsibilidad po sila kung magsalita sila o magsulat sila ng hindi totoo. Huwag yung mga nababasa lang natin sa Facebook o sa narinig natin sa YouTube. So, hindi lahat narinig natin sa YouTube at Facebook ay Yes. totoo. So, for the good of our country, being a good patriotic or good Filipino citizen, makinig po tayo and we should know when to listen and speak, when to speak. Okay, thank you Thank so you very much. much Maraming for salamat, the Attorney. invitation. Yes. Ayan, siguro Ana, naman, Alma, naliwanagan and na, no? So, ayan, thank you, Philippines, for tuning in. And of course, thank you sa ating bagong Pilipinas Studio Tech crew na pinangungunahan ni G-Mac at ni ang ating Joseph? mga makisig, dalawang makisig Mark na, Anthony. na cameraman, si Angelo at Joseph ba? Yusef. Joseph, di ko makita yung mukha Yeah. ni Joseph. Si And Joseph, of course, ayun. And of ating course, program. sino yung nasa sa Jason. likod? Ay, AJ. And thank you sa aming Program Development Directors, si Miss Alicia Avila and Jillian Pascual from the Philippine Presidential Communication And of Office. course, please follow and subscribe sa aming YouTube channel. Kamusta ka Bagong Pilipinas? Of course, sa ating Facebook po. Kamusta ka Bagong Pilipinas? Subscribe and follow us. Thank you so much. And thank you, Attorney Thank you, thank you. Dindo Garciano. Thank you very much. Thank you very much. Sa Salamat ulitin po. po. Kamusta